Gaano nga ba kayaman si Bea Alonzo? Isa siya sa pinakasikat, pinakamatagumpay at pinakamamahal na aktres sa industriya. Pero alam niyo ba na bukod sa kanyang matagumpay na career sa TV at pelikula, malaki rin ang kinikita niya sa mga endorsement, negosyo at investments? Kaya tutok lang dahil bubusisiin natin isa-isa kung saan nanggagaling ang kanyang yaman. Pero bago tayo magsimula, huwag kalimutang i-like ang video na ito, mag-subscribe, at i-hit ang notification bell para lagi kang updated sa mga kwento ng yaman at buhay ng mga paborito mong artista. Si Philbert Angeli Ranolo Fagestrom o mas kilala nating lahat bilang Bea Alonzo ay nagsimula sa showbiz noong early 2000s. Nakilala siya agad dahil sa kanyang husay sa pag-arte at mala leading lady na looks. Isa sa mga biggest break niya ay ang teleseryeng Kay Tagal Kang Hinintay kung saan agad siyang napansin at tinaguriang next big star. Hindi nagtagal, bumida siya sa iba't ibang box office hit na pelikula tulad ng One More Chance kasama si John Lloyd Cruz na hanggang ngayon ay isa sa pinaka-iconic na pelikulang Filipino. Dito pa lang makikita natin na malaki na ang kinikita ni Bea. Bilang isa sa top leading ladies ng ABS-CBN at ng industriya, malaki ang talent fee niya sa bawat proyekto. Potasasare, ang mga artista ng kanyang caliber ay karaniwang kumikita ng milyon bawat pelikula at episode ng teleserye. Kaya't hindi nakapagtataka na nakapag-ipon agad si Bea noong kasagsagan ng kanyang showbiz career. Ang kanyang kasipagan at consistent na projects ay nagbigay daan para makapagpundar siya ng mga ari-arian at negosyo. Bukod sa regular na kita niya sa acting, nagkaroon din siya ng iba't ibang brand endorsements. Ilan sa mga brand na kanyang na-promote ay mga kilalang produkto sa fashion, beauty, food, at iba pa. At alam naman natin, kapag A-list star ang isang endorser, milyon-milyon ang bayad dyan. Kaya kung iisipin, hindi lamang sa pag-arte yumaman si Bea kundi pati na rin sa pagiging sought-after commercial model at brand ambassador. Kung pera lang ang pag-uusapan, isa sa pinakamalaking sources ng yaman ni Bea ay ang kanyang real estate properties. Ang kanyang bahay sa Lungsod, Quezon ay isa sa mga pinakakilalang celebrity homes sa Pilipinas. May floor area itong halos 700 metro kwadrado at nakatayo sa lote na may 600 metro kwadrado. Imagine mo na lang ang value ng property na ito ngayon, napakamahal na ang lupa at bahay sa Quezon City lalo na sa mga prime areas. Estimated value, pwedeng umabot ng 100 milyon. Pero hindi doon natatapos ang investments ni Bea. Mayroon din siyang farm sa Zambales na tinatawag na Beati Firma. Hindi lang ito simpleng rest house or getaway farm, isa itong malaking 16 na hektarya na property na nagpo-produce ng organic crops at livestock. Isa itong self-sustaining business na hindi lang nagbibigay ng dagdag kita, kundi nagsisilbi ring asset na tataas pa ang value sa mga darating na taon. At kung iisipin mo, sa panahon ngayon na mahalaga ang agrikultura at organic produce, swak na swak talaga ang investment na ikwante ni Bea. Bukod sa farm at bahay, may 2 pa siyang condominium units. Isa sa Pasig at isa sa Tagaytay area. Ang condo units na ito ay pwedeng ginagawang passive income source ni Bea sa pamamagitan ng pagpaparenta o kaya naman ay long-term investments. Hindi biro ang halaga ng mga condo units ngayon lalo na kung nasa magandang lokasyon. Kaya kung susumahin, sa real estate pa lang, siguradong daan-daang milyon na ang halaga ng assets ni Bea Alonzo. Isa itong patunay na marunong siyang mag-manage ng kanyang kita at hindi lang basta ginastos sa luho. Hindi lang sa showbiz at real estate umaasa si Bea. Marunong din siyang pumasok sa negosyo. Isa sa kilalang investments niya ay ang pagiging co-owner ng Dean De Luca Cafe sa Quezon City. Kung familiar ka sa brand na ito, alam mong isa itong high-end cafe na kilala worldwide. Ang pagpasok sa ganitong klase ng negosyo ay malinaw na indikasyon na marunong si Bea pumili ng investments. Hindi lang basta trending, kundi long-term at may malaking potential ng kita. Sa negosyo, hindi madali ang mag-survive lalo na sa food and beverage industry. Pero dahil sa popularity ni Bea at quality ng brand, nakilala agad ang cafe. At syempre, dagdag exposure na rin dahil sa celebrity status niya. Bukod dito, may mga ulat din na si Bea ay nag-i-invest sa iba't ibang ventures gaya ng stocks at maliliit na negosyo. Hindi man lahat ay public, malinaw na hindi siya umasa lang sa kanyang acting career. Ito ang isang malaking factor kung bakit nananatiling stable at lumalago ang kanyang net worth. Sa mundo ng showbiz, hindi lahat ng artista ay marunong mag-handle ng kita.
Pero si Bea, malinaw na may foresight at business acumen. Kaya naman kahit pa magbawas siya ng projects sa hinaharap, siguradong tuloy-tuloy pa rin ang pasok ng income sa kanya mula sa investments at negosyo. Hindi magiging ganito kayaman si Bea kung hindi dahil sa kanyang endorsement deals. Sa Pilipinas, ang mga malalaking brands ay handang magbayad ng milyon-milyon sa mga artista na makakapagbigay ng tiwala at credibility sa kanilang produkto. At sino pa nga ba ang mas bagay dito kundi si Bea Alonzo na may malinis na image at napakalaking fanbase? Throughout her career, nagkaroon siya ng endorsements para sa beauty brands, skincare, fashion, food chains, appliances, at marami pang iba. Sa bawat kontrata, posibleng milyon na agad ang talent fee at kapag long-term deal ito, mas malaki pa ang halaga. Bukod dito, nakakatulong ang mga ads na ito para manatili siya sa spotlight kahit na wala siyang ongoing teleserye o pelikula. Importante rin ang brand power ni Bea. Hindi lang siya basta artista, isa siyang icon na pinagkakatiwalaan ng masa. Dahil dito mataas ang kanyang marketability at brand value. Para sa mga kumpanya, malaking return on investment ang pagkakaroon ng isang Bea Alonzo bilang endorser. Kaya't hindi nakapagtataka na isa ito sa pinakamalaking sources ng kanyang kayamanan. So, gaano nga ba kayaman si Bea Alonzo? Ayon sa mga reliable estimates, ang kanyang net worth ngayong 2025 ay nasa 300 milyong piso hanggang 420 milyong piso o mga 6 na milyon hanggang 7 milyon dolyar. May ibang sources na nagsasabing mas mataas pa, umaabot ng bilyon, pero mas realistic na nasa daang milyong-milyon range ang kanyang tunay na yaman. Kapansin-pansin din ang lifestyle ni Bea. Oo, mahilig siya sa magagarang gamit at travel, pero mapapansin mong hindi siya over the top, classy at elegant ang kanyang taste. Madalas makikita sa kanyang Instagram ang kanyang farm life sa Zambales, kung saan mas simple at tahimik ang kanyang mundo kumpara sa glitz and glamour ng showbiz. Pero syempre, hindi rin nawawala ang kanyang mga luxury bags, designer clothes, at international vacations. Ang kombinasyon ng successful showbiz career, wise investments, negosyo, at endorsements ang dahilan kung bakit nananatili siyang isa sa pinakamatatag na artista sa bansa pagdating sa financial standing. At ang pinakamahalaga, pinapakita ni Bea na posible para sa isang artista na hindi lang umasa sa kasikatan, kundi maghanda para sa future. Malinaw na isa siya sa mga artista na hindi lang basta yumaman dahil sa showbiz, kundi dahil din sa kanyang talino sa paghawak ng pera, negosyo, at investments. Isang magandang ehemplo hindi lang para sa kapwa niya artista, kundi para sa ating lahat na gustong matutong mag-manage ng kita. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe at i-share sa iyong mga kaibigan. Ano sa tingin mo, tama ba ang ginagawa ni Bea sa kanyang investments? At kung ikaw ay kikita ng milyon-milyon tulad niya, saan mo kaya ilalagay ang pera mo? Comment down below at pag-usapan natin yan. See you on the next video.